Ngayong hapon, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Bavi. Alamin natin ang latest mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Nagtani? Maki, halos nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bavi na tatawagin yan sa local name na Betty or sa pumasok yan sa PAR. Huling namata ng Pag-asa ang bagyo sa layong 1,350 kilometers dyan sa may silangan ng Kasiguran Aurora. At taglay nito ngayon ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong nasa 80 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base sa track ng The Weather Company, malaki yung posibilidad na humina pa yung bagyo habang papalapit sa lupa at makikita mo na halos isang tropical depression bago ito tumama sa kalupaan. Mang Tani, hindi ba karaniwang lumalakas yung bagyo habang nasa dagat pa? Pero bakit po itong bagyong Bavi posibleng humina? Yes, Maki. Unang-una kasi kailangan ng bagyo ay moisture at yan ay nakukuha niya dyan sa karagatan. Pero sa nangyayari ngayon, yung buong paligid ng bagyo halos tuyo yan o walang moisture. Unang-una kasi wala pa tayo ng hanging habagat na kung saan maraming moisture na dala-dala, tayo ngayon sa northeast monsoon pa. Kaya yun yung unang-una. Pangalawa, malakas yung hangin sa ibabaw ng bagyo. Hindi natin nakikita sa sirkulasyon nito pero may tinatawag na vertical wind shear. Yun, kapag malakas, nasisira yung sirkulasyon ng bagyo at yun yung nararanasan ngayon nitong si Bavi kahit ito ay nasa ibabaw pa ng Pacific Ocean, Maki. Mang Tani, kung hindi naman po hihina itong bagyo, may posibilidad pa rin po ba itong tumama sa lupa? Yes, Maki. Kung titingnan natin itong forecast track ng Pag-asa, so bukas ito ay bukas ng umaga, nasa loob na ng PAR, patungo dito sa Luzon. Yan ay kung hindi magbabago yung track nito. Ngayon, kung ito ay magiging isang ganap na tropical depression at tatama dito sa Luzon, pwede nating sabihin na magla-landfall ito at magdadala yan ng pagulan. Pero kung magiging isang low pressure area yan, tatama pa yan sa kalupaan pero hindi na natin tatawaging landfall pero magpapaulan pa rin yan. So kung magtutuloy-tuloy ito, Maki, posibleng Biyernes, may mga pag-ulan na dyan sa Bicol Region at pagdating ng Sabado-Linggo, asahan natin na may mga pag-ulan dyan sa malaking bahagi ng Luzon, Maki. Huli na lang po, Mang Tani, kasi I'm sure hindi lang po ako yung nagtatanong tungkol dito. So sinasabi po kasi tag-init na, pero bakit pa rin po may bagyo? Yes, Maki, hindi naman talaga napaka-abnormal na magkaroon tayo ng bagyo kapag buwan ng Marso. Noong isang taon, March 2014, nagkaroon ng bagyo dyan sa may Mindanao. Ang tawag dyan Kaloy, pangatlong bagyo. So kahit na may El Nino, at actually may El Nino ngayon, Maki, meron pa rin posibilidad ng bagyo. Yun nga lamang, pagbuwan kasi ng Marso, kahit isa, may posibilidad na magkabagyo. Kaya hindi ka taka-taka, Maki, na panahon ng tag-araw, nagkakabagyo tayo. At sa ngayon nga, wala pa naman pong epekto itong bagyong ating binabantayan sa ating panahon. May mga pagulan dyan sa Eastern Visayas at dyan sa may Eastern Mindanao, pero mahihina pa lamang yan. At dito sa Metro Manila at ilang malaking bahagi ng Luzon, asahan natin yung mas magandang lagay ng panahon. Hindi lamang ngayon, kung hindi hanggang bukas at posibleng hanggang Huwebes. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.